Clara's POV. What are you doing? Kinakabahang sambit ko na nag-uumpisa itong maghubad ng kanyang suot-suot na mga damit. You, honey? Walang emosyon na anas nito. No! Pilit ang tatag na sambit ko rito. Akmang tatayo na sana ako sa aking pagkakahiga sa sopang naroon. Nang bigla na lamang ako nitong dinaganan ng sobrang diin. Pakawalan mo ako! Hayop ka! Napakasama mo! Sunod-sunod na hiyaw ko dito nang walang sabi-sabing pinunit nitong suot-suot kong damit. You asked for it, honey. Kaya panindigan mo. Madiin na wika nito habang patuloy lamang sa pag-alis ng aking mga saplot sa aking katawan. Wala siyang puso. Isa siyang demonyo. Manang-mana siya sa demonyo niyang pinsan. Akala niya bibigyan ko siya ng kasiyahan sa kanyang gagawin. Hindi na ako papatalo pa sa kanya. Tama nang minsan pagkatakot ko para sa kanya. Galit. Sobrang galit at poot ang nararamdaman ko para sa kanya ngayon. I hate him. Sagad na. Gustong-gusto kong pagsasampalin ng kanyang mukha ng paulit-ulit hanggang sa mamagaang mga yon. Alam ko na may karapatan siyang magalit sa akin dahil sa aking ginawa. Pero naman, ang magpanggap na patay, hindi ko yun matatanggap. Lalo na sa nangyari sa akin dati. Ang pagsampal sa akin ng ina niya. Ang pagsasabi ng masasakit at masasamang mga salita laban sa akin. Mas masakit yun, sobra. Tapos malalaman ko na lang na buhay siya. Buhay na buhay. Walang diyong pagkamatay yan. Buwisit siya. At dahil sa isipin yun ay muling nagsiklab ang sobrang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Ang kaninang kaba na aking nararamdaman ay biglang naglaho. Napakasama mong hayop ka. Hindi ka pa ba masaya sa nangyari sa akin dati? Demonyo ka. Muntik na akong mabaliw dahil sa'yo. Wala sa sariling hiyaw ko. Pati mga kamay ko ay kusang pumunta sa likod niya at pinagkakalmot at suntok siya doon. Naging hysterical na rin ako. Hindi ko alam kung ano ang pinagagawa ko. Basta't ang nasa isip ko lamang ay mawala ang sakit. Sakit na nararamdaman ko dahil sa ginawa sa akin ng taong mahal ko. I hate him, but I love him too. Damit, Clara. Nagtitingping mura nito sa akin. Nang makuha niya na ang aking dalawang kamay at marahas na itinaas iyon sa aking ulunan upang hindi na ako makalaban pa. Pati mga binti ko'y hindi ko na rin maigalaw pa. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin ito sa akin. Ang ako'y pagsamantalahan. Shit! Biglang mura nito nang mapatingin sa walang emosyon kong muka pero punong-puno na ng mga luha. Hindi mapakaling mura nito. Hindi rin ito alam kung hahawakan niya ba ako o ano. Basta nararamdaman ko na lang na niyakap ako nito ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Ramdam ko rin ang panginginig ng katawan nito habang niyayakap niya ako. I'm sorry, honey. I'm so sorry. Paulit-ulit na sambit nito. Nararamdaman ko din ang paghawi nito sa buhok kong tumatabing sa aking muka. At maya-maya pa'y hinawakan na nito ang aking magkabilang pisngi gamit ang nanginginig niyang mga kamay. At kung nasa aking katinuan lamang ako, ay baka manlaki ang aking mga mata lalo na nang makita ko itong umiiyak. Kitang-kita kong pagsisisi at pag-aalala sa mukha nito. Honey, I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Please talk to me, please. Honey. Bakas ang takot na sambit nito habang nakatingin lamang sa aking mukha. I'm very sorry. I can't control myself. Please, honey, talk to me. Paulit-ulit na pagmamakaawa nito sa akin. Hindi ko na nga alam ang sumunod na nangyari noon dahil sa bumigay na ang aking katawan at nilamon na ako ng sobrang kadiliman. Joshua's POV. Madison? Kunot noong sambit ko nang makita kong kaibigan ni Cupcake. Napalingon naman ito sa akin at nanlalaki mga mata nito na lumapit sa aking gawi. Joshua! Damn you! Bakit ngayon ka lang nagpakita? Wika nito pagkalapit pa lamang nito sa akin. Hindi pa nakontento, tinampas-hampas pa ako nito sa aking braso. Kahit kailan talaga napakasadista nito. Hindi na nagbago. Ouch! Shit! Tama na! Paulit-ulit na saway ko rito. Pinagtitinginan na rin kami ng mga tao dito sa mall dahil sa paghampas na ginagawa niya sa akin. Buisit ka lang talaga? Tagal na kitang hinahanap. Peste ka lang talagang lalaki ka. Sigaw pa nito sa akin kaya sa sobrang inis ko pinasan ko na itong bigla sa aking balikat na tila isang sako ng bigas.
Buwisit ka talaga. Ibaba mo akong mistiso ka. Later, annoying girl. Naiinis ko namang sambit dito. Ang sarap ibagsak. Oh, magsalita ka na. Honest ko dito nang maiupo ko na siya sa loob ng aking sasakyan. Nawawala ang best friend ko, Josh. Biglang atungal nito sa akin. What do you mean? Nagtatakang tanong ko dito. Isa rin kasi yun sa problema ko dahil nung party ay bigla na lamang silang nawala ni Bernard. Pati yung date ni Bernard ay hindi na rin alam kung saan ito nagsipunta. Basta't nawala na lang silang parang bula ng gabing yun. Baka natagpuan na siya ni Renz, Joshua. Natatakot ako. Inilayo ko na nga siya nung ikinasal siya doon. Ikinasal? What do you mean? Kinakabahan at nangihinang tanong ko rito. Si Cupcake ba ang tinutukoy niya? Si Bessie Clara. May asawa na siya. Si Renz Alcantara. Tarantang wika nito sa akin. Siya ba yung sinasabi mo dating first love ni Cupcake, yung namatay? Hirap na muli kong tanong dito. Hindi ko kasi kilala yung lalaki na yon dahil nagsimula lang naman kami naging close ni Cupcake na mawalan na ito ng alaala. Magkababata kami, oo. Pero ilag ako sa kanya dati dahil may pagkamaldita nga ito. Naging close lang kami nang ito'y magising sa pagkakatulala. Oo siya nga. Kaya nga pumayag ako sa gusto niyang tumakas dahil namukaan ko si Renz nung nakita ko ito ng malapitan. Hindi kasi ako nagpunta ng mismong kasal nila at sa reception na lang ako nagpunta dahil sa plano namin. At saktong pauwi na ako nang makita ko siya at tinanong ko sa mga taong naroon kung sinong lalaki na yun. At sinabi nga nila na yun ang ikinasal. Kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at tinulungan ko na talaga siyang tumakas. Tuloy-tuloy na paliwanag nito sa akin. Ibig sabihin, hindi alam ni Cupcake na ang asawa niya at yung first love niya ay iisa? Nakakunot ang noong tanong kong muli. Shit, tanging naibulalas ko na lamang. At ito'y tumango sa aking tinanong. Madidiin ang aking naging mura. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nagawa sa babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung anong pinagagawa ko ng time na yon dahil binalot na ako ng sobrang galit. Kung hindi ko pa nakitang walang emosyon niyang mukha habang umaagos ang kanyang mga luha sa mata, ay hindi pa ako mababalik sa aking katinuan. I hate myself. Shit. Kung hindi ko pinairal ang aking galit, hindi sana ito mangyayari. Masyado akong nagpadala sa sakit ng nakaraan. Hindi ko makalimutan yung araw na yon. Hinding-hindi. Pinagsamantalahan nila ako. Binaboy ng paulit-ulit, ikinulong at iginapo sa isang madilim na kwarto. Tama lang ang ginawa ko sa buhay nila. Hanggang nabubuhay ako isinusumpa ko na maghihirap lahat ng gumawa nun sa akin. Hanggang sa isipin na lamang nila na magpakamatay. Galit na galit ako sa kanilang lahat. Nung iniwan ako ni Clara ng time na yon, doon nangyari yon. Kahit ako'y isang lalaki ay pinagsamantalahan pa rin nila ako. Binaboy nila lahat ng parte ng aking katawan. Shit! At ang hindi ko matanggap sa lahat, na pati kabaro ko binaboy din ako. Kapag naiisip ko yun, hindi ko maiwasang mandiri sa aking sarili. Silang bumago sa akin. At ang mas ikinagalit ko pa noon, nang sabihin nila na si Clara daw ang nag-utos ng lahat ng yun. Hindi sana ako maniniwala. Pero shit lang. Rinig na rinig ng dalawang tenga kong boses niya sa recorder na ipinarinig sa akin. Hinang-hina ako nung time na yon. Hindi lang sa pisikal kundi pati na sa emosyonal. Napakasakit sobra. Sobrang sakit. Lalo na sa mismong bibig ng iyong mahal nang galing ang mga salitang bumago sa aking katauhan. I feel betrayed. At ang masakit ang taong pinakamamahal ko pang gumawa sa akin. Magsama-sama sila sa impyernong pinaglagyan ko sa kanila. Hanggang sa isipin na lamang nila na mawala na sa mundo. Sir, gising na po yung pasyente nyo. Sambit ng isang tinig na nakapagpabalik sa akin katinuan. Nasa ospital nga pala ako. Where is she? Malamig at walang emosyon kong wika dito. Sir, nagdudugo po yung kamay nyo. Gamutin po muna natin. Anas ng nurse sa akin na nakapagpainit ng aking ulo. Damn it. Just say it. Where the hell is my wife now? Madiin na wika ko rito. Nasa room na po siya, malapit sa OR. Nahihintakutan naman na anas nito sabay talikod at takbo pa alis sa aking harapan. Clara's POV. Nagising ako sa amoy ng gamot na bumabalot sa kwarto kung nasaan ako ngayon. Hindi ko alam kung paano at bakit ako narito sa kwartong ito. Basta't ang natatandaan ko lamang,
ay noong nasa bahay ako nila Renz at nakita kong may kabaong na nakalagay sa loob ng salas nila. Si Renz. Oh my G. Renz! Renz! Umiiyak kong sigaw nang maalala ko yung araw na yon. Huwag mo akong iwan. Please. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Renz! Nagwawala ako ng sambit. Hindi si Renz yung nasa kabaong na yon. Imposible. Buhay pa ang Renz ko. Hindi niya ako iiwan dahil mahal niya ako. Renz! Muling sigaw ko. Sabay nun ang pagpasok ng doktor at nurse sa loob ng kwarto kung nasaan ako ngayon. Akmang tatanggalin ko na sana ang dextrose na nakasabit sa aking kanang kamay nang bigla na lamang may pumigil sa akin. Hinawakan nila ako sa magkabila kong kamay na mas lalo kong ikinapagwala. Pakawalan niyo ako! Si Renz! Kailangan ako ni Renz! Sigaw ko sa mga nurse na humahawak sa akin. Shit! Pakawalan niyo ako, sabi! Sunod-sunod na sigaw ko sa mga ito. Natahimik na lang ako nang may bigla na lamang nagbukas ng pabalag ng pintuan na ikinalingon naming lahat doon. What the hell? Dumadagong-dung na sigaw ng lalaking pumasok sa kwartong kinaroroonan ko. Hindi ko ito makita dahil sa nalalabo kong paningin, dahil sa luhang umaago sa aking mga mata. Isabay pang itinusok sa akin ng doktor na ikinapanlambot ko. Sir, sabay-sabay na wika ng mga nurse na noon ay binitiwan na ako. Go to hell! Madiin na wika ng lalaki. Kita ko pang pagyuko ng mga ito at pag-alis sa kwartong kinaroroonan namin. Kaya ang siste ay kami na lamang ng lalaking naiwan sa loob ng kwarto. Honey, are you okay? Nag-aalalang wika nito. Sabay lapit sa akin. Renz? Nangihinang anas ko rito ng ito'y aking mabusesan. Epekto siguro ng itinusok sa akin ng doktor kanina. Kaya ko ito nararamdaman. Honey, I'm sorry. Biglang anas nito at yakap sa akin ng buong higpit. Ramdam kong init na nagmumula sa katawan nito. Buhay siya. My Renz is alive. Hindi siya yung nasa kabaong sa loob ng bahay nila. Hindi niya ako iniwan. I love you, Renz. Tanging nasambit ko na lamang nang ako'y lamunin na naman ng kawalan. Lumayas ka na dito. Ipapadala na lamang namin ang divorce paper na pipirmahan mo. Rinig kong wika ng isang tinig malapit sa aking tabi. May naririnig din akong umiiyak. No, hindi ako aalis. She's my wife. At hindi kami magde-divorce. Madiin naman na wika ng isang boses na kung hindi ako nagkakamali ay si Renz. Damn it! Ipinagkatiwala ko sa iyong anak ko dahil sa sinabi mo na aalagaan mo siya. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo lang siya. Galit na wika na naman ng isa pang boses. Your daughter is mine. Simula nang magpakasal kami, akin na siya. Kaya gagawin ko lahat kung anong gusto kong gawin sa kanya. Whether you like it or not, Daddy. My dad? Clara's POV. Renz? Mahina akong anas nang matigil na sa pagpapalitan ng masasakit na salita ang dalawang importanteng tao sa aking buhay. Ang totoo niyan, bumalik na talaga lahat ng aking alaala. Mula noong araw na yon, hanggang sa ngayong kasalukuyan. Lahat-lahat ng yun ay naaalala ko na. Ultimo yung araw kung paano ako itinaboy ng aking pamilya habang ako'y tulala. Kapag naiisip ko yun, hindi ko mapigilan ng hindi makaramdam ng galit sa lalaking pinakamamahal ko. Galit pa rin ako sa kanya. Yan ang totoo niyan. Hindi naman kasi basta-bastang mawawala ang galit na yun ng isang araw lamang, di ba? Lalo na sa ginawa niya sa akin na hindi ko matanggap. Shit, napakasakit sobra. Sagad na sagad. Kaya masisisi niyo ba ako kung gusto kong magpanggap na ganito? Ang kunwaring walang maalala sa kasalukuyan at tanging siya lamang ang aking naaalala sa nakaraan. I know na hindi tama ang aking gagawin. Pero ito lamang ang tanging paraan na nakikita ko upang malansi ko siya. Gusto kong isipin niya na wala akong maalala para kapag nagkataon na gusto ko na talagang umalis sa kanyang poder, ay madali na lamang. Gusto kong maranasan niya kung paano maiwan at iwanan. Paiibigin ko siya ng sagad para mabaliw din siya katulad ko nung time na akong iniwan niya. Yup, kahit hindi ako totaling nabaliw noon. Pero yun ang feeling ko. Nabaliw ako. Sino nga bang matinong taong magtatangkang magpakamatay para sundan sa kabilang buhay ang taong mahal mo na akala mo'y patay na? Are you okay, honey? Biglang lapit agad sa akin ni Bernard. Kita kong sobrang pag-aalala sa mukha nito.
At takot na ngayon ko lamang nakita, simula nang muli niya akong mahanap. Para tuloy nakikita ko sa kanya ang dating Renz na kilala ko. Minus lamang ang salamin na malaki at damit niyang maluluwang. I'm okay, Renz. Pilit ang wikang sambit ko rito. Hindi ko na kasi alam kung paano ko pipigilan ang mga luha kung gustong-gusto na namang malaglag mula sa aking mga mata. Lalo na't nandito lamang sa aking tabi ang aking mga magulang. Gusto ko silang yakapin ng sobrang higpit at magsumbong sa kanila ng nararamdaman ko. Pero hindi ko magawa. Napakadami kong gustong gawin pero natatakot ako sa kalalabasan nito. I want to hold my mom. Gusto kong haplusin niya ang likod ko habang umiiyak ako sa kanila ni Dad. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanila dahil sa mga kagagahang pinagagawa ko dati at sa paglayas na aking ginawa. Sa lahat ng gusto kong gawin, ang tanging magagawa ko lamang ay sila ay matitigan. Ayoko kasing maghinala si Bernard sa akin, kaya dapat panindigan ko na itong aking gagawin. Bala ko rin kasing malaman kung bakit ganoon na lamang katindi ang galit sa akin ni Bernard. Pakiramdam ko'y hindi lang yun ang ginawa ko dati sa pakikipag-break sa kanya. Alam ko na malalim ang pinaguhugutan nitong galit sa akin. Matinding-matindi na nagawa niya pa akong pagsamantalahan. Are you sure? Wala bang masakit sa'yo? Muling tanong nito. I'm fine. Medyo masakit lamang ang ulo ko. Tanging nasabi ko na lamang. Kahit gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na lahat sa akin ay masakit. Na sobrang sakit na. Anak, rinig kong sambit ni Mommy sa akin. Habang ang daddy ko naman ay mataman lang na nakatitig sa akin. Umiiyak ito habang sinasabi ang katagang yon ng paulit-ulit. Napabuntong hininga na lamang ako upang pigilin ang aking sarili na ito'y aluin. Ikinunot ko din ang aking noo upang maging kapanipaniwala ang aking gagawin na pagpapanggap. Anak, baling na tanong ko kay Bernard na ngayon ay nakayakap na sa akin. Hindi mo kami kilala? Humahagulgol na iyak ng aking mommy. Umiling na lamang ako bilang sagot sa kanyang katanungan. I'm your mom, anak. Ay, sabay tutup nito sa bibig upang pigilin ang hikbing lumalabas mula sa bibig nito. Wala sa sariling napaiyak na rin ako habang nakatingin dito. Humigpit din ang pagkakahawak ko sa damit ni Bernard na nakayakap sa akin. Hindi. Hindi ko kayo kilala. Pagsisinungaling ko. Anak, hindi ko kayo matandaan. Patuloy ang pag-iyak kong sambit. Napasigaw na din ako sabay hampas ko ng aking kamay sa aking ulo. Damn it, mura ni Bernard nang makita ang ginagawa ko sa aking sarili. Lumapit na din si Dad upang kuhanin na nagwawala kong mga kamay. My head! My head! Ang sakit! Tili ko pa habang nagwawala. Piniga ko rin ang kamay ng aking dad upang ipaalam na okay lamang ako. At tila dininig naman ako nito at tinanguan. Call the doctor, Renz. Utos ni Dad kay Bernard. But, I said call the doctor, now. Putol na sigaw nito sa iba pang sasabihin sana ni Bernard. Wala na lamang nagawa si Bernard kung hindi ang tumayo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Mom, Dad, I'm okay. Wala po akong amnesia. Kaya wag na po kayong umiyak, please. Tuloy-tuloy na wika ko habang umiiyak. Pagkalabas pa lamang ni Bernard ng kwarto. Anak, pero bakit? Ma'am, basta po. Kailangan ko kasi itong gawin. Sana suportahan niyo na lamang po ako. Ipapaliwanag ko din po sa inyo pero hindi pa ngayon. Muli kong paliwanag, napatango na lamang silang pareha sa aking sinabi at niyakap ako ng buong higpit. Madison's POV. Nandito na ako ngayon sa labas ng hospital kung saan naroon ang aking best friend. Tinawagan kasi ako nila tita kanina na na-ospital daw si Best. Yup, may komunikasyon pa rin kami nila tita kahit nasa malayo ako. Pero hindi nila alam na akong kasakasama ni Best nung time na tumakas siya sa kanyang kasal. Ang ipinagtataka ko lamang, kung bakit alam nila na nasa ospital si Best. Hindi na kasi nila naipaliwanag pa yun sa akin dahil umiiyak na si tita kanina. At kaya hindi pa ako pumapasok sa loob dahil hinihintay ko pa si Joshua na dumating. Tinawagan ko rin kasi siya at sinabing nasa ospital si Best ko. I'm sorry, traffic eh. Hinihingal na paliwanag nito pagkalapit sa aking gawi. It's okay, Josh. Kakarating ko lang din naman eh. Sagot ko naman dito.
Ganun ba? Yup, so let's go na. Aya ko na dito papasok sa loob ng hospital. Shit, kinakabahan na ako. Paano kung nakakaalala na si Bessie? Anong gagawin kong dahilan kapag pinagpaliwanag niya na ako? Gigil akong napasambit pagkarinig pa lamang sa sinabi ng aking mahal na asawa. You can run, wife, but you can't hide. Dahil kahit saang sulok ka pa ng mundo naroroon, ay hahanap-hanapin pa rin kita. Because you are mine, my runaway wife. Mine alone. Nanginginig kong ana sa tapat ng pintuan kung nasaan ang kwarto ng aking asawa. Napakuyong pa nga ako ng aking kamao dahil sa galit na aking nararamdaman mula sa aking narinig. You want to hide? Sure. But I'll chase you, wife. Mark my word. Matapos ang saglit na oras na pag-uusap namin nila ma'am at dad, ay tumalikod na ako sa kanila. Ayokong kaawaan nila ako. Ayoko, lalo na sa kalagayan ko ngayon na nakuha ko pang magpanggap at magsinungaling dahil sa kagagahan ko. I want to be happy with him, kahit sandali lang. Gusto kong mayakap ang mainit niyang katawan, mahalikan ang mapula niyang labi, at masabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Tawagin niyo na akong baliw, pero peste kasing puso at isip to. Mahal na mahal ko pa kasi siya. Sobra. Gusto ko bago kami maghiwalay ng landas, ay mapasaya ko siya kahit saglit lang. At syempre, gusto ko ring mapasaya ang sarili ko. Kahit ito'y isang pagpapanggap lamang. I love him so damn much that it hurts. Ang sakit-sakit na kasi. Sobra-sobra. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko kaya gusto ko siyang iwan. Dahil alam ko sa sarili ko na kahit galit na galit ako sa kanya, ay patuloy ko pa rin siyang minamahal. At natatakot ako na baka kapag lumaon ay mabaliw na talaga akong tuluyan kapag iniwan pa niya ako. Ayoko na mangyari pa ulit ang dati. Once is enough.